Imposibleng nangyari lahat ito nang nagawa lang ito ni Saldico at ni Martin Romualdez nang walang partisipasyon ng executive branch. Merong kinalaman dito ang Department of Budget and Management. Dapat yan, kung talagang seryoso si Bongbong Marcos sa kanyang sinasabi, he should fire immediately Secretary Pangandaman. Kahapon ho, dahil sa testimonya at pahayag, notaryadong pahayag nitong Roberto R. Bernardo, mga kababayan ho natin sa Bulacan, taga Bulacan din ho ito, inamin niya. Kaya ho kayo nagpatuloy na nagkakaroon ng alipunga. Nakababad ang inyong mga paa magdamag, kaya hindi lumalabas ang tubig baha dahil sa mga kapwa ninyo Bulakenyo na ang pangalan ay Robert Bernardo, yung Henry Alcantara, yung Bryce Hernandez. Tingnan ninyo kakapal ng mga mukha ng mga ito. Pero hindi ho nila ito po yung mga butete na sinasabi ni Senador Dante Marcoleta. Maliliit po ito Merong malalaking nababanggit na si Saldico at si Martin Romualdez. Hindi ho nila kayang sila lang. Dapat ipatawag yung sekretaryo o yung kalihim ng Department of Budget and Management. Bakit ho? Ang DBM is the Budget and Resource Management Office ng ating pamahalaan. Budget po ito at yung ating limited financial resources. Ito po ang minamanage nito. Minamanage siya, hindi minamanggel. Ang primary agency that formulates and implements. Importante po yun The DBM is the primary government agency that formulates, nagbubuo, at nag-i-implement, nagpapatupad ng ating national budget to achieve National Development Plan. Ganyan kahalaga ang papel ng DBM. Kanya hindi totoo na hindi alam ni Amina Pangandaman ang nangyaring korupsyon na umaabot na sa 100 bilyon at trilyong piso. Speaking of trillion pesos, why do you have to know this? Kasi nga ho, ang tawag nila sa perang ninanakaw sa inyo, basura. At ang ibinibigay po sa atin, bukod po sa baha, ay basura. Nakababad kayo yung inyong mga talampakan, yung inyong tuhod, yung inyong bewang, yung inyong balikat, lagpas tao na, lagpas bahay pa. Ganyan ho kalalim yung basura na ibinibigay nila sa atin at yung bahang idinulot sa pagnanakaw sa flood control funds. No? Ngayon ho, nagtanong po tayo sa isang ating kaibigan na nasa financial industry, ang piso kontra dolyar ay nagsara po kahapon sa 58 pesos and 10 centavos. Kahapon po ito mga kababayan, yung ating mga mahal na negosyante, yung ating mga Filipino migrants at Filipino workers abroad, ang piso kontra dolyar, ang palitan ho ay 58 pesos and 10 centavos kahapon. Bagsak po ito. Tapos na po tayo sa level ng 57. 58 pesos and 10 centavos. Kanina ho, bago tayo nag-live, nagtanong po tayo, ang bilihan po is at 58 pesos and 20 centavos. Tumataas pa ho. Ito po ay bago magpananghali. Hindi ho natin alam ano pang direksyon ito. And there is this one analyst na sinasabi, attributable po yung mabilis na pagbagsak ng piso dahil sa flood control funds corruption scandal na nagaganap po ngayon sa ating bansa. Hindi po ito kaaya-aya sa atin domestically, lalong hindi kaaya-aya sa mga mamumuhunan na foreign investors. Bakit po sila papasok? Nakikita naman nila na trilyong piso pala nakawan dito sa Pilipinas at involve ang tinatawag pinagmamayabang nila, yung may hawak daw ng power of the purse. Sino yung power behind the power of the purse? Hindi pwedeng nagawa ito nung Saldico lang. August 15, I believe, of this year, nag-live na po tayo
binigyan na natin ng fair warning si Saldico na ihuhulog ka na. August 15 po yan. Pwede naman nyo i-check sa aking Facebook page po yan. Nandyan po yan ang ating pong pamagat nun, ihuhulog. Ihuhulog si Saldico as early as August 15. Kanya nga, hinihikayat ko siya nun, kung may pagmamahal ka pang natitira sa bansa, magsalita ka na. Ihuhulog ka rin eh. Habang may value pa yung iyong magiging pahayag. Ngayon, meron pa rin, ikaw ang pinakamaraming nalalaman, nakakatiyak tayo yan. Habang meron pang konting espasyo na ikay lumabas at maging katanggap-tanggap pa ang iyong pahayag, you can do it wherever you are. You were last spotted in Dubai, preparing to board your flight from Dubai, galing ng Singapore, nagpuntang Dubai. Yung Dubai connecting flight papuntang Madrid. At may mga Pilipinong nakapagsabi na nandoon nga raw at naninirahan sa isang napakagarbo at napakamahal na hindi lang yata 5-star hotel ito, 7 stars yata ito eh. Yung Four Seasons or Ritz-Carlton. Either way, doon daw naninirahan ngayon si Congressman Saldico. Si Saldico, nasa Madrid, Spain ngayon. So may nakakita po sa kanya from Singapore, nagtungo ng Dubai. Dubai, lumipat na po papunta diyan sa Spain. No? So, yung Senado, kung hindi po lumabas yung Sergeant Orly Gutesa, parang yung Senado po ang nasa trial eh. Nagsimula po lahat ito diyan sa maanumalyang Bicameral Conference Committee report. Bakit hindi ipatawag? Sinabi may interparliamentary courtesy. Gabayan lang po ninyo, dito po sa ating pahina kasi tapatang usapan. Meron lang po akong babasahing isang komento that really struck me. Talagang ito, tama po siya eh. Wala siyang wala siyang patumpik-tumpik na sinabi. Na kaya nagagalit ang mga Pilipino, lumalabas, nagpapahayag at nagpoprotesta dahil, I will not say sorry for the term, excuse me lang I will not say sorry dahil normal na term naman ito. Ang sabi niya, kaya nagpoprotesta ang mga tao, lumalabas at galit dahil kung kinakantot ka na ng trilyong pisong halaga, ninanakawang kaharap-harapan, ngingiti ka pa ba? Real talk po siya tama po siya Tama po siya Trilyong pisong korupsyon. Katangi-tangi po ito. Trilyong piso korupsyon. Tapos turuan ng turuan. Binanggit yung Bong Revilla, 125 million, dineliver mismo ni Robert Bernardo. Binanggit yung Nancy Binay, nag-deliver ng 37 million pesos, dineliver mismo personal ni Yusek Bernardo, tinanggap ng Carlin Villa sa isang pamamahay diyan daw sa Quezon City. Suddenly, it is now the Senate that is essentially under investigation. Were it not for the timely coming out of that certain Sergeant Orly Gutesa, Marine retired, na nagsilbing security consultant or security detail or security personnel ni Saldico. At ipinahayag nga niya, personal siyang naghatid ng 35 maleta na mayroong pera na nagkakahalagang 48 million pesos kada maleta sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Mas marami daw ang pagkakataon na nag-deliver sila ng pera sa bahay ni Martin Romualdez kesa kay Saldico. Tanong, saan galing yung perang yan? Dapat yan ay patuloy na imbestigahan. Mga kababayan, wag ho kayong pumayag. Suddenly, baka bigla isang araw sasabihin ng Blue Ribbon, ite-terminate na nila ang pagdinig. Mga kababayan, mga Pilipino, mag-ingay po kayo. We deserve to know the truth. Hindi pa dapat i-terminate ang Blue Ribbon Committee investigation. Hindi pa. Naglalabasan ang higit na malalaking mga pangalan. Wasak ang institusyon. Wasak ang House of Representatives. Wasak ang Senado. Patungo na po ito, binanggit din. Sa naging pahayag kahapon, again, based on the affidavit
of former USEC Robert Bernardo. Kaya po ating kinakalampag noon eh. Ibalik nyo yung Robert Bernardo, wag nyo itago. Dahil ito isasakripisyo nila ito eh. At si Robert Bernardo naman, dapat ipayag mo na lahat ng iyong nalalaman. Humingi ka na ng dispensa sa mamamayang Pilipino. Sabi mo, naging marupok ka. Bumawi ka. Ilahad mo lahat ng iyong nalalaman. Huwag ko kayong pumayag na one of these days bigla nilang sasabihin na dapat ay i-terminate na ang Blue Ribbon investigation. Wag ho. Balik tayo doon sa ginawa nilang template. Hindi po siya konektado sa ginagawang investigation pero magandang template po yun. Yung kaso nung Alice Guo. Yung kaso ng Pogo. Yung kaso nung human trafficking di umano. Yung kaso ng money laundering, yung Pogo, lahat. Hindi ho ba tumagal ng kung ilang buwan yung kaso, yung pagdinig sa kaso ni Alice Guo? Pribadong tao po yung mga transaksyon niya roon eh. Siya ay mayor pero yung transaksyon nila pribado business. And yet nagdrag po ng kung ilang buwan. Ito po pera nating mga Pilipino. Hindi dapat pahintulutan na i-terminate anytime soon itong nagaganap na Blue Ribbon investigation. Hindi po dapat. Dapat po ito, yung humihingi tayo ng transparency and accountability, yun din o ang layunin ng Blue Ribbon bilang komite. Ito po humihingi ng pananagutan. At ito po ay dapat magpatuloy. Binanggit po rito, marami pa ho siyang binanggit May binanggit na isang kawani rin ng gobyerno. Whether he is receiving a salary or not from the government, it doesn't matter. Yung pangalang Maynard Ngu, matatandaan ninyo na ito'y special envoy to China. Sinabi rito mismo, categorically, sinabi ni Robert Bernardo, kaibigan niya, close friend nga raw po sila close friend sila ni Maynard Ngu. Kilala niya ng personal, humingi ng proyekto, nag-deliver ng 160 million pesos si Bernardo kay Maynard Ngu para daw kay Chis Escudero. Dapat ipatawag din itong Maynard Ngu sa susunod pang mga pagdinig. Meron din po sa page 5 nung sometime 2024. Highlight po dito sa affidavit highlight ko po ito baka wala ho kayong kopya, screenshot nyo po ito. Sometime 2024, a certain Yusek Olivar, tinawagan siyang personal. At eto na, yung matagal nang inilahad ni Congressman Sid Ungab. Tong Blue Ribbon, kung totoo sila, dapat imbitahan si Congressman Sid Ungab bilang resource person para ipaliwanag yung mga kalokohan dito sa 2022, 23, 24, 25 national budget. Alam mo ito ni Congressman Sid Ungab. Tila iniiwasan nila Sid Ungab is an authority in budget making. Bakit? Siya po ay naging chairman ng Committee on Appropriations. Siya po ay naging chairman ng Committee on Ways and Means. Ito po ay marunong pagdating sa budget process. Dapat ito'y ipatawag nila. Okay, fine. Nandiyan ho yung kinatawan ng nabotas. Kulang ho Ito pong si Sid Ungab, eksperto po ito pagdating sa budgeting. At siya po ang patuloy na naglalahad ng mga kalokohan dito sa unprogrammed appropriation. If there is one authority pagdating sa kung paano minanggel, winalanghiya, binalasubas ang ating budget, patawag po ninyo si Congressman Sid Ungab. And he will willingly oblige and indulge at papahayag niya sa inyo, paliliwanag niya sa inyo, paanong kalokohan ang nangyari dito sa mga budget under the Marcos Jr. administration. Ito po ay seryosong aligasyon. Hindi na po pala aligasyon to, pagpapahayag na ito Sabi ni former USEC, DPWH USEC,
Si Angeli De Leos or De Leon. Agree, if they invite Kong Toby, more so that they should invite Congressman Sid Ungab. Magingay po kayo, nakikinig po ang Blue Ribbon, they should request the presence of Congressman Sid Ungab. Kung totoong investigation ang gusto nila, para malaman din nila paano nagkaroon ng insertion, sino-sino, yung mga liable sa insertion, magkano, yung linustay dyan po, sa flood control, paano linustay yung unprogrammed appropriation, paano pinagpalit-palit yung program to unprogram, unprogram to program. Total, naglalabasan na po yan eh. Kung talagang meron tayong seryosong war on corruption, patawag po nyo si Congressman Sid Ungab as resource person. Wala na pong interparliamentary courtesy. Ang dapat po may respeto at kortesiya kayo sa aming mga Pilipino. Ulitin ko yung nag-comment trillion peso worth of taxpayers' money ang nakataya dito, ang pinag-uusapan dito. Meron pa kayong interparliamentary courtesy. Si Congressman Sid Ungab, imbitahin po nyo at pupunta yan. Tanungin ninyo, magpaliwanag siya, gawin yung resource person kung totoong investigation ang gusto ninyo. Malinaw dito, nung sometime in 2024, malala na po eh. Kino-contain nila hanggang dapat doon lang sa mga district engineer, hanggang sa USEC lamang, iniiwas nga po yung kalihim ng DPWH eh. Iniiwas nga din po yung kalihim ng DBM eh. Pero ngayon nagkakalabasan na eto, tumagos na po eh. They break, yung kumbaga yung glass ceiling, basag na po eh. Tinagos na si Saldico, hindi talaga pwedeng i-contain eh. Tatagos talaga eh. Hindi na makontain, pinipilit pa rin nila, buti na lang may isang matapang na dating Marine officer na pangalan ay Orly Gotesa ang lumabas at tahasan ng sinabi, siya ay naghahatid ng limpak-limpak bilyong pisong halaga galing sa nakaw na pera kay Martin Romualdez. So tagos na po kay Martin. Nung lumabas po yung Robert Bernardo, hagip na po pati ang tanggapan ng executive secretary. Kaya dapat ipatawag po itong a certain Yusek Olayvar. Dahil kung susundan po ninyo, Yusek Try-Give Olayvar of the Department of Education. Try-Give Olayvar. Pinangalanan ni dating Yusek Robert Bernardo, humingi ng isang pagpupulong upang pag-usapan ang unprogrammed appropriation para daw sa tanggapan ng executive secretary. At doon, sabi ni Robert Bernardo sa kanyang affidavit, nag-request siya kay Robert Bernardo na magsumite ng mga listahan ng proyekto. Ayan na, listahan ng proyekto. At nakapagbigay naman sila ng listahan ng proyekto na nagkakahalaga ng 2.85 billion pesos. Office of Executive Secretary pong kinakatawan nito nung Yusek Olayvar.